Hello po mga kapiksman, magandang araw po. Meron po tayo ditong customer. Yung unit niya ay CT125 po mga kapiksman. Mag-replace po tayo nito ng sprocket set niya. Chain, rear sprocket at saka engine sprocket yung papalitan natin dito mga kapiksman. Alright. Okay. Ayan na po. Tatanggalin na po natin. Una nating tinanggal yung nut ng axle mga kapiksman. 22mm po yung ginamit ko na tools. Tsaka yung nut sa brake panel mga kapiksman. 14mm naman po yung ginamit ko na tools. At saka tinanggal ko na rin yung brake rod. Ganyan po yun tamang pagtanggal niyan mga kapiksman. Tinugot ko na po yung axle niya mga kapiksman. Saka tatanggalin ko na yung buong tire. Ganyan talaga mga kapiksman, magtanggal mga kapiksman. Ipahuli nyo talaga yung sprocket, nut ng sprocket holder mga kapiksman. Maiiwan talaga yung sprocket holder dyan mga kapiksman. O yun, sinunod ko na po yung nut ng sprocket holder mga kapiksman. 27mm naman po yung ginamit ko na tools dyan. Ayan po. Susunod nating tatanggalin mga kapiksman nung nut ng sprocket bolt. Pupupukin lang po natin yung lock nut ng sprocket bolt mga kapiksman para mapasok natin yung socket dyan. 13mm po yung ginamit ko na socket dyan mga kapiksman. Mas maganda mga kapiksman pag meron kayong power tools para madali po yung pagtanggal nyo ng bolt at saka nut. Six holes pala yung sprocket ng CT125 mga kapiksman. Katulad ng Wind 125 po yung sprocket niya mga kapiksman. Pag bumili kayo ng sprocket ng CT125, pwede nyo sabihin na Wind 125 mga kapiksman. Pareha lang po sila mga kapiksman. Kasi yung Wind 125 badya din po yun. Nilinisan ko muna yung lock ng sprocket bolt tsaka yung nut. Ganyan lamang po mga kapiksman. Sana po may matutunan kayo dito. Okay, ayan, nilagay ko na po yung sprocket. 38 pala yung ginamit ko na sprocket dyan mga kapiksman para medyo high speed po siya. Kasi po single lang po itong unit mga kapiksman, wala naman po itong sidecar. So kayang kaya po ng CT125 yung 38 mga kapiksman. Ayan na po, nilagay ko na po yung sprocket bolt. Nag-fast forward lang po tayo dito mga kapiksman para hindi po masyadong magtagal yung video natin. Ayan na po. Hinihigpitan ko na po. Pagkatapos nating higpitan yan mga kapiksman, pupupukin lang po natin yung lock ng sprocket bolt mga kapiksman. Ayan po, katulad po ng ginagawa ko mga kapiksman. Yan po, pinasok ko na po yung axle sleeve.
Napansin ko dyan mga kapiksman, sira yung bearing sa sprocket holder po. Nag-decide po ako mga kapiksman na palitan na lang yan kasi yan yung cause na matatanggal yung kadena nyo mga kapiksman pag sira na yung bearing sa sprocket holder. Yung number pala ng sprocket holder bearing mga kapiksman is 6004 po. Ulitin ko po, 6004 po yung bearing sa sprocket holder mga kapiksman ng CT100 or CT125. Parehas lang po sila mga kapiksman. Yan po, nilagyan ko po ng grasa. Papasok na po natin. Dapat po sa pagpasok ng bearing mga kapiksman, pantay yung pagpukpok para hindi tayo mahirapan. Ayan po, nilagay ko na po yung spacer. Pinasok ko na po yung axle sleeve sa swing bar. Ayan po, nilagyan ko na po ng nut. Initial lang po na higpit muna mga kapiksman. Higpit kamay lang po muna yung gagawin natin sa nut ng sprocket holder. At saka isagad natin sa dulo yung nut ng chain adjuster mga kapiksman. Tapos isagad natin yung sprocket holder sa dulo mga kapiksman para maka-adjust tayo ng kadena mamaya. Ayan po, tatanggalin na po natin yung lumang kadena mga kapiksman gamit yung plies. Tinanggal natin yung lock nut, chain lock. Tsaka yung susunod natin mga kapiksman, tanggalin natin yung bolt ng engine sprocket. Yung bolt pala ng engine sprocket mga kapiksman, yung size nya is 5mm po, 5mm by 12. At saka Allen type po yung bolt ng sprocket, bolt ng engine sprocket ng Badja mga kapiksman. 4mm po yung Allen na ginagamit dyan. Ayan po, medyo mahirap po tanggalin kasi parang nasira na yung bolt. Ayan po, sira na po yung isang bolt mga kapiksman. Palitan natin ng bago niyan mamaya. Ayan po, hawiin nyo lang po muna yung fixing plate, tsaka yung hugutin yung sprocket. Ayan po, 14 teeth naman po yung ginamit nating engine sprocket dyan mga kapiksman. Tapos nilagay ko na po yung fixing plate, tsaka nilagay ko na yung bolt. Ang tawag po pala sa lock ng engine sprocket mga kapiksman, fixing plate po ang tawag dyan. Yan po, nag-replace pa ko ng bagong bolt dyan mga kapiksman. Okay na po. Yung ginamit ko na kadena mga kapiksman, heavy duty po yan, 428H120 length po. Meron po kasing 428 mga kapiksman na hindi heavy duty. Dapat yung gamitin, pag heavy duty yung ginamit nyo, 428H yung bilhin nyo mga kapiksman. Yan po yung tamang pagtanggal na pagputol ng kadena mga kapiksman. Dapat may chain cutter po kayo. At ang yung initial na higpit mga pag sukat pala ng kadena mga kapiksman, dapat maluwang bago nyo putulin. Ayun po, naputol na. Ayan po, dapat ganyan po muna ka luwang yung kadena mga kapiksman, kasi ma-adjust pa yan ng chain adjuster mamaya. Ayun, nilagay ko na yung chain lock. Ayan, in-adjust ko na po. Dapat yung pre-play ng kadena mga kapiksman 1 inch pataas, 1 inch pababa po yung saktong sukat mga kapiksman. Ayan na po, binalik na po natin yung tire mga kapiksman. Kung ano yung huli nyong tinanggal kanina sa pagbaklas mga kapiksman, yun yung una nyong ilalagay. Ayan po, nilagay ko na po yung axle. Tapos nilagay ko po yung brake rod mga kapiksman.
Pagkatapos malagay yung brake rod, ilagay na po natin yung bolt sa brake panel mga kapiksman. Yan na po yung tamang sukat ng kadena mga kapiksman. Pag nahigpit mo na po yung bolt sa sprocket holder mga kapiksman, kusa na po yung ma-adjust yung sa kabila. Kaya hindi nyo na po kailangan i-adjustin yung chain adjuster sa kabila mga kapiksman. Isagad nyo lang po yung nut noon, tsaka kusa na po yung ma-adjust pag nahigpitan na yung bolt sa sprocket holder. Pero bago nyo po higpitan yung bolt sa sprocket holder mga kapiksman, wag nyo muna pong higpitan yung nut ng ihi at saka yung bolt sa brake panel, para kusa po yung ma-adjust yung sa kabila. Kaya na po, nahigpitan na po natin yung bolt sa brake panel at saka yung nut sa axle mga kapiksman. Na-adjust na rin natin yung brake mga kapiksman. Ayan po, okay na po mga kapiksman. Tapos na po tayo. Palike na lang po ng video natin mga kapiksman. Maraming salamat.